Isang baog na milyonaryo ang bumisita sa isang ampunan upang maghanap ng tagapagmana, ngunit pagdating niya roon, nakita niya ang isang binatang kamukha ng kanyang namayapang anak. Lahat ay naantig sa mga sumunod na pangyayari. Kung interesado ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung saang lungsod ka nanonood. Tuloy tayo! Ang mayamang negosyanteng si Ramon pauwi galing sa isang pangnegosyong hapunan kasama ang kanyang asawang si Maricel at anak na si Andres na 8 taong gulang lamang. Malakas ang buhos ng ulan sa Maynila na nagpapahirap sa pagtingin sa daan. Maingat na nagmamaneho si Ramon, batid ang responsibilidad na dala niya. Si Maricel na nakaupo sa tabi niya ay ngumingiti ng matamis habang hinahaplos ang kanyang kamay. Sa likurang upuan, mahimbing na natutulog si Andres, pagod matapos ang isang araw na puno ng laro at tawa. Biglang may isang truck na lumitaw mula sa wala na nanghimasok sa kanilang lane. Sinubukan ni Ramon na iwasan ito, ngunit dahil sa basang kalsada, nadulas ang sasakyan. Ang huling naaalala niya ay ang nakabibinging tunog ng baluktot na bakal at ang desperadong sigaw ni Maricel. Nang magising si Ramon sa ospital 3 araw pagkatapos, gumuho ang kanyang mundo. Ipinaalam sa kanya na si Maricel ay agad na namatay at si Andres ay nawawala. Sinuyod ng mga otoridad ang lugar ng aksidente ng ilang araw, ngunit walang bakas ng bata. Nawasak sa pagkawala at kinain ng konsensya, lubog si Ramon sa matinding depresyon. Nagkulong siya sa kanyang mansyon, tumatangging makita ang sinuman, kahit na ang kanyang nakababatang kapatid na si Miguel, na patuloy na nagsisikap tulungan siyang malampasan ang trahedya. Ilang linggo pagkatapos ng aksidente, nakatanggap si Ramon ng isa pang nakakasindak na balita, dahil sa mga pinsala, naging baog siya. Ang posibilidad na maging ama muli ay naglaho magpakailanman. Dito niya nagpasyang baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Kung inagaw ng tadhana ang kanyang pamilya, ilalaan niya ang nalalabi niyang mga araw sa pagtulong sa mga nangangailangan. Nagsimula siyang magbigay ng malalaking halaga ng pera sa mga kawanggawa, nagtatayo ng mga paaralan at ospital sa mga pinakamahihirap na komunidad ng Pilipinas. Gayunpaman, ang puwang sa kanyang puso ay nananatili. Hinahangad ni Ramon na magkaroon ng tagapagmana, isang taong hindi lamang paglilipatan ng kanyang kayamanan, kundi pati na rin ng kanyang mga prinsipyo at dedikasyon sa pagtulong sa iba. Kaya nagsimula siyang bumisita sa mga ampunan na umaasang makakita ng isang batang maaaring punan ang puwang na iyon. Hindi alam ni Ramon na may nakahandang sorpresa para sa kanya ang tadhana na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. 15 taon na ang nakalipas mula ng mapangit na aksidente. Si Ramon Santos, ngayon ay 55 taong gulang, ay naging isang respetado at hinahangaang philanthropist sa buong Pilipinas. Ang kanyang buhok, dating itim na parang uwak, ngayon ay may mga pilak na hibla na nagbibigay sa kanya ng hitsura ng karunungan. Ang kanyang mga mata, bagaman pagod, ay nagmingming ng determinasyon tuwing bumibisita siya sa isa sa mga proyektong pangkawanggawa na kanyang itinatag. Sa isang mainit na hapon ng tag-init, dumating si Ramon sa ampunan, Pag-asa at Buhay, sa labas ng Maynila. Ito ang kanyang ika-4 na pagbisita sa isang ampunan sa buwang iyon, bahagi ng kanyang walang kapagurang paghahanap ng isang tagapagmana na maaaring magpatuloy ng kanyang pamana. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo ng gusali, may nakakuha ng kanyang pansin. Isang binata na mga 23 taong gulang ang nakaupo sa sahig, napapaligiran ng maliliit na bata na nakikinig sa kanya ng may atensyon habang binabasa niya ang isang kwento. Naantig si Ramon sa eksena at tumigil siya para obserbahan. Ang binata, na nagngangalang Elias, ay may kulay kastanyas na buhok at mga mata na berde na nagpapakita ng kabutihan. Ang kanyang boses ay malambot ngunit matatag, at gumagalaw siya ng may sigla habang sinasalaysay ang mga pakikipagsapalaran ng mga tauhan sa libro. Naintriga, lumapit si Ramon kay Ginang Teresa, ang direktor ng ampunan, isang babae na mga 60 taong gulang na may mabait na ngiti at mga matang puno ng pagmamahal. Sino ang binatang iyon? Tanong ni Ramon, hindi mayalis ang tingin kay Elias. Ngumiti si Ginang Teresa ng may pagmamalaki. Ah, si Elias iyon. Dumating siya dito 15 taon na ang nakalipas, bata pa lamang siya. Hindi namin alam kung saan siya nanggaling o sino ang kanyang mga magulang. Pero mula sa unang araw, ipinakita niya na siya ay espesyal. Laging tumutulong sa mga mas bata, laging may ngiti sa kabila ng mga kahirapan. Naramdaman ni Ramon ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon kay Elias. May isang bagay sa kanyang tingin, sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga bata, na pamilyar at nakakaginhawa.
At ngayon nagtatrabaho siya dito, tanong ni Ramon. Yi Santos. Nang siya ay umabot sa edad na 18, nagpilit siyang manatili bilang volunteer. Nag-aaral siya ng social work sa umaga at sa hapon ay pumaparito para tumulong. Sinasabi niya na ang lugar na ito ang kanyang tahanan at nais niyang ibalik ang ilan sa maraming tinanggap niya. Ang mga salita ni Ginang Teresa ay umugong sa isip ni Ramon. Hindi alam kung bakit, naramdaman niya ang pagnanais na malaman ang higit pa tungkol sa espesyal na binatang ito. Gusto kong makausap siya, kung maaari, sabi ni Ramon. Tumango si Ginang Teresa at tinawag si Elias. Lumapit ang binata na may mahiyaing ngiti, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa lumanyang pantalon. Elias, ipapakilala kita kay Ramon Santos. Isa siyang mahalagang negosyante at philanthropist na bumibisita sa atin ngayon. Iniabot ni Elias ang kanyang kamay. Ikinagagalak kong makilala kayo, E. Santos. Narinig ko ang tungkol sa inyo at sa lahat ng ginagawa ninyo para sa komunidad. Isang karangalan na makilala kayo. Nang magkahawak ang kanilang mga kamay, naramdaman ni Ramon ang isang kuryenteng dumaan sa kanyang katawan. Ang berdeng mga mata ni Elias, na halos kapareho ng kay Maricel, ay nakatingin sa kanya na may halong respeto at pagkamausisa. Akin ang karangalan, Elias, sagot ni Ramon, sinusubukang manatiling kalmado. Nasabi sa akin ang tungkol sa iyong dedikasyon sa lugar na ito. Kahanga-hanga na makita ang isang binatang kasing bata mo na may gayong dedikasyon. Bahagyang namula si Elias. Sinusubukan ko lang ibalik ang ilan sa maraming natanggap ko, E. Santos. Binigyan ako ng lugar na ito ng tahanan noong pinakakailangan ko ito. Hindi maiwasan ni Ramon na isipin ang kanyang sariling nawawalang anak. Magkakaroon kaya si Andres ng parehong kadakilaan ng espiritu kung nabuhay siya? Ang ideya ay nagdulot ng bara sa kanyang lalamunan. Gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa iyong kwento, Elias. May oras ka ba para makipag-usap ng kaunti? Tanong ni Ramon, nagulat sa interes na naramdaman niya. Tumingin si Elias kay Ginang Teresa na tumango na may ngiti. Opo naman, E. Santos. Ikinalulugod ko. Habang lumayo sila para humanap ng tahimik na lugar para mag-usap, wala sa kanilang dalawa ang maaaring isipin kung paano babaguhin ng simpleng pag-uusap na iyon ang kanilang buhay magpakailanman. Ang tadhana na dating naghiwalay sa kanila, ngayon ay tahimik na gumagawa upang pagsamahin sila muli. Habang nag-uusap sina Ramon at Elias, ang negosyante ay lalong naintriga sa binata. May isang bagay sa kanyang pananalita, sa kanyang mga kilos, na tila pamilyar sa kanya. Ikinuwento ni Elias ang tungkol sa kanyang buhay sa ampunan, ang kanyang pag-aaral, at ang kanyang mga pangarap na tulungan ang ibang mga batang inabandona. At hindi mo ba nalamang kahit ano tungkol sa iyong tunay na pamilya? Maingat na tanong ni Ramon. Umiling si Elias. Hindi, E. Santos. Ang tanging alam ko ay natagpuan ako malapit dito, sugatan at nalilito. May ilang pasa ako at hindi ko matandaan ang anuman sa aking nakaraan. Sinabi ng mga doktor na marahil dahil sa trauma ng aksidente. Naramdaman ni Ramon na nagulat ang kanyang puso. Aksidente? Anong aksidente? Hindi ako sigurado sa mga detalye, sagot ni Elias. Pero ayon sa sabi nila, tila ako ay nasangkot sa isang aksidente ng kotse. May mga hiwa at pasa akong tulad noon. Pero hindi na nalaman pa. Walang umangkin sa akin at sa paglipas ng panahon, ang lugar na ito ay naging tahanan ko. Mabilis na gumagana ang isip ni Ramon. Ang mga petsa ay tugma, ang edad ni Elias, ang aksidente. Maaari kaya? Maaari kayang ang binatang ito ay ang kanyang anak na si Andres. Sinubukan niyang manatiling kalmado, nagpasya si Ramon na mag-imbestiga pa. Elias, maiintindihan mo ba kung kumuha ako ng taong mag-imbestiga sa iyong nakaraan? Baka makahanap tayo ng mga palatandaan tungkol sa iyong pamilya. Tumingin si Elias sa kanya ng may pagkamangha. Gagawin niyo yan para sa akin, E. Santos. Pero bakit po? Ngumiti si Ramon ng may lungkot. Sabihin na nating naantig ako ng iyong kwento. At siguro matutulungan kitang makahanap ng mga sagot. Hindi alam ni Ramon na may ibang interesado sa nakaraan ni Elias. Si Miguel Santos, ang nakababatang kapatid ni Ramon, ay nakamasid sa sitwasyon mula sa mga anino. Noon pa man ay naiinggit na si Miguel sa tagumpay at kayamanan ng kanyang kapatid. Nang malaman niyang naghahanap si Ramon ng tagapagmana, nakita niya ang perpektong pagkakataon para makuha ang kayamanan ng pamilya. Sinundan niya ang mga hakbang ni Ramon, naghihintay ng tamang pagkakataon para kumilos.
Nang gabing iyon, habang naghahanda si Ramon para matulog, nakatanggap siya ng tawag mula kay Miguel. "Kapatid, narinig ko na bumibisita ka sa mga ampunan. Naghahanap ng tagapagmana, siguro?" tanong ni Miguel na may tila kaswal na tono. Si Ramon, na laging maingat sa kanyang kapatid, ay sumagot ng paikot. "Sinusubukan ko lang tumulong, Miguel. Alam mo na mahalaga yon sa akin." Siyempre, sabi ni Miguel. "Iniisip ko lang kung naisip mo na ang pag-aampon. Maaaring magandang opsyon yon para sa'yo." Naramdaman ni Ramon na may kakaiba sa biglaang interes ng kanyang kapatid. "Pag-isipan ko, salamat sa mungkahi." Pagkatapos ibaba ang telepono, hindi maiwasan ni Ramon na madama na may binabalak si Miguel. Nagpasya siyang maging mas maingat sa kanyang investigasyon tungkol kay Elias. Samantala, sa kanyang luho ng apartment, masayang ngumingiti si Miguel. Alam niya ang higit pa sa kanyang ipinapakita. 15 taon na ang nakalipas, siya ang sumubok na dukutin si Andres pagkatapos ng aksidente, sa hangaring gamitin ito para pang-blackmail kay Ramon. Ngunit ang kanyang plano ay nasira ng isang nurse, na nasaksihan ang pagtatangkang pagdukot, ay iniligtas ang bata at dinala sa ampunan para protektahan ito. Minamanmanan ni Miguel si Elias sa loob ng 15 taon, naghihintay ng tamang pagkakataon para gamitin ito para sa kanyang kapakanan. Ngayong mukhang interesado si Ramon sa binata, alam ni Miguel na kailangan niyang kumilos ng mabilis. "Sa madaling panahon, mahal kong kapatid," bulong niya sa kanyang sarili. "Sa madaling panahon malalaman mo ang katotohanan, ngunit huli na. Ang kayamanan ng mga Santos ay magiging akin." Ang hindi alam ni Miguel ay may malaking butas ang kanyang plano. Isang mas malaking lihim ang malapit ng malantad, isang lihing magbabago sa tadhana ng buong pamilya Santos. Ang sumunod na mga araw ay naging isang ipo-ipo ng emosyon para kay Ramon. Kumuha siya ng pinakamahusay na pribadong investigador sa Pilipinas, si John Reyes, upang siyasatin ang nakaraan ni Elias. Habang naghihintay ng balita, hindi maiwasan ni Ramon na isipin ang posibilidad na ang binatang ito ay ang kanyang nawawalang anak. Si Elias, sa kabilang banda, ay nagpatuloy sa kanyang gawain sa ampunan, hindi alam ang bagyo na paparating. Gayunpaman, napansin niya na may nagbago. Mas madalas siyang binibisita ni A. Santos, laging may tingin ng pananabik at pag-asa na hindi lubos maunawaan ni Elias. Isang hapon, habang nakikipaglaro si Elias sa mga bata sa bakuran ng ampunan, napansin niya ang isang lalaking nagmamasid sa kanya mula sa kalsada. Si Miguel Santos iyon, bagaman hindi siya kilala ni Elias. Naintriga at medyo nag-aalala, lumapit siya sa bakod. "May maitutulong po ba ako sa inyo, Ginoo?" maingat na tanong ni Elias. Ngumiti si Miguel na may huwad na kabaitan. "Pinanonood ko lang ang magandang trabahong ginagawa ninyo rito. Ako si Miguel Santos, kapatid ni Ramon. Narinig ko na naging kaibigan ka ng aking kapatid." Tumango si Elias, nananatiling hindi nagtitiwala. "Napakabait ni A. Santos sa akin. Interesado rin po ba kayo sa pagtulong sa ampunan?" "Ah, syempre," sagot ni Miguel na may mapanukala na kislap sa kanyang mga mata. "Katunayan, nagtataka ako kung maaari tayong mag-usap ng pribado. May isang alok ako na maaaring interesado ka." Bago pa makasagot si Elias, ang boses ni Ginang Teresa ay narinig mula sa pasukan. "Elias, nandito si Ramon para makita ka." Nagmura si Miguel sa kanyang isip. "Sa susunod na pagkakataon, binata. Mag-ingat ka." Habang papalayo si Miguel, dumating si Ramon na may ekspresyon ng pag-aalala sa kanyang mukha. Nakita niya ang kanyang kapatid na nakikipag-usap kay Elias at labis siyang nababahala. "Elias, ano ang gusto ng aking kapatid?" tanong ni Ramon, sinusubukang itago ang kanyang pag-aalala. Si Elias, nalilito sa malinaw na tensyon sa boses ni Ramon, ay maingat na sumagot. "Nagpakilala lang siya at sinabing gusto niyang makipag-usap sa akin ng pribado." May nabanggit siya tungkol sa isang alok. Kumunot ang noo ni Ramon. Kilalang kilala niya ang kanyang kapatid para malaman na ang kanyang mga intensyon ay bihirang walang kinikilingan. "Elias, hinihiling ko na mag-ingat ka kay Miguel. Hindi siya isang taong lubos na mapagkakatiwalaan mo." Tumango ang binata na intriga sa babala. "Naiintindihan ko, E. Santos. Pero, maaari ko bang itanong kung bakit? Kapatid niyo siya pagkatapos ng lahat." Malalim na bumuntong hininga si Ramon. "Mahaba ang kwento, Elias. Siguro balang araw sasabihin ko sa'yo. Sa ngayon, ipangako mo lang sa akin na magiging maingat ka.
Ipinapangako ko po, sagot ni Elias, lalong naging mausisa tungkol sa mga lihim na tila bumabalot sa pamilyang Santos. Samantala, si John Reyes, ang pribadong investigador, ay walang kapagurang nagtatrabaho upang malaman ang misteryo ng nakaraan ni Elias. Sinusuri niya ang mga lumang record ng ospital, ini-interview ang dating mga empleyado ng ampunan, at sinusundan ang bawat palatandaan, gaano man kaliit. Isang gabi, habang sinusuri ang ilang lumang file ng pulisya, may nakitang nakakagulat na pagtuklas si John na tagpuan niya ang isang ulat tungkol sa isang pagtatangkang pagdukot noong gabi ng aksidente ng mga Santos. Binanggit ng ulat ang isang nurse na pumasok para iligtas ang isang sugatang bata mula sa isang lalaking sinusubukang dalhin ito. Nasasabik sa natuklasan, nagmadali si John na makipag-ugnayan kay Ramon. Santos, sa tingin ko ay may nakita akong mahalagang bagay. Kailangan kong makita kayo kaagad. Si Ramon, na halos hindi nakatulog sa nakaraang mga linggo, ay pumayag na makipagkita kay John sa kanyang opisina ng gabing iyon din habang naghihintay, ang kanyang isip ay patuloy na umikot. Posible kaya na pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang anak. Nang dumating si John at ipinakita sa kanya ang ulat, naramdaman ni Ramon na tumigil ang mundo. Sigurado ka ba dito, John? Sa tingin mo ba maaaring ang batang iyon ay... Hindi ako 100% sigurado, Santos, maingat na sagot ni John, pero ang mga petsa ay tugma, at ang paglalarawan ng bata ay naayon sa nalalaman natin tungkol kay Elias. Bukod pa riyan, inimbestigahan ko ang nurse na yon. Ang pangalan niya ay Ana Villanueva, at kakaiba, umalis siya sa pagtatrabaho sa ospital di nagtagal pagkatapos ng insidente. Natagpuan ko siya. Nakatira siya sa isang maliit na bayan sa labas ng lungsod. Tumayo si Ramon mula sa kanyang upuan, determinado. Kailangan nating makausap siya, June, kailangan kong malaman ang katotohanan. May isa pang bagay, Santos, dagdag ni June na may mabigat na boses. Binanggit ng ulat na ang lalaking sumubok na dukutin ang bata ay inilarawan bilang isang taong kahawig ninyo. Dahil hindi kayo malaytao sa ospital noong oras na yon. Naramdaman ni Ramon na may kilabot na dumaan sa kanyang likod. Miguel, bulong niya. Dapat si Miguel yon. Ang pahayag ay tumama kay Ramon tulad ng isang suntok sa tiyan. Ang kanyang sariling kapatid ay sumubok na dukutin si Andres. Bakit? Ano ang gustong makuha niya dito? At kung si Elias ay talagang si Andres, ano ang gagawin ni Miguel ngayong malapit ng matuklasan ni Ramon ang katotohanan? John, kailangan mong ipagpatuloy ang pag-imbestiga kay Miguel. Alamin mo ang lahat ng makukuha mo tungkol sa kanyang mga kilos sa nakaraang 15 taon. Makikipag-usap ako kay Ana Villanueva. At pakisuyo, bantayan mo si Elias. May kutob ako na hindi titigil si Miguel sa anumang bagay para makamit ang anumang kanyang binabalak. Habang naghahanda si Ramon na harapin ang katotohanan tungkol sa nakaraan, hindi niya maisip na may isa pang mas malaking lihim na malapit ng malantad. Isang lihim na hindi lamang magbabago ng kanyang buhay, kundi ayanigin ang pundasyon ng lahat ng akala niyang alam tungkol sa mapangit na gabing iyon, 15 taon na ang nakalipas. Ang araw ay bahagya pa lamang sumisikat sa abot tanaw nang dumating si Ramon Santos sa maliit na bayang tinitirahan ni Ana Villanueva. Malakas ang tibok ng kanyang puso habang papalapit siya sa simpleng bahay ng dating nurse. Bawat hakbang ay naglalapit sa kanya sa katotohanang maaaring magbago ng kanyang buhay magpakailanman. Si Ana Villanueva, isang babae na mga 60 taong gulang na may kulay abong buhok at mababait ngunit pagod na mata, ay nagbukas ng pinto. Nang makita si Ramon, namutla ang kanyang mukha na parabang nakakita ng multo. Ginang Villanueva, nagsimula si Ramon na may nanginginig na boses. Alam kong maaaring kakaiba ito, pero kailangan kong makausap kayo tungkol sa isang bagay na nangyari 15 taon na ang nakalipas. Tinitigan siya ni Ana ng ilang sandali bago dahan-dahang tumango. Hinihintay ko ang araw na ito ng matagal, Santos. Pasok po kayo. Sa loob, nag-alok si Ana ng tasa ng kape kay Ramon at umupo sa harap niya na may solemneng ekspresyon. Sa palagay ko nandito kayo dahil sa bata, mahina niyang sabi. Tumango si Ramon, hindi makahanap ng tamang salita. Huminga ng malalim si Ana bago simulan ang kanyang kwento. Nang gabing iyon, ako ay nasa duty sa ospital nang dinala kayo at ang inyong pamilya. Isang kakilakilabot na eksena. Hindi kayo malaytao, ang inyong asawa eh. Huminto si Ana na parabang nag-aatubiling magpatuloy. Ang asawa ko ay namatay, kumpleto ni Ramon na may nabasag na boses.
Tumingin si Ana sa kanya na may halong awa at pagkakasala. Santos, may isang bagay na dapat ninyong malaman. Hindi namatay ang inyong asawa ng gabing iyon. Naramdaman ni Ramon na tumigil ang mundo. Ano? Pero sinabi nila sa akin lahat ay nagsabi na si Maricel ay namatay sa aksidente. Umiling si Ana. Siya ay kritikal. Pero nakaligtas siya. Gayunpaman, nalagay siya sa malalim na koma. Noon dumating ang inyong kapatid, si Miguel. Umiikot ang isip ni Ramon habang sinusubukang iproseso ang impormasyong ito. Si Maricel ay buhay. Si Miguel ay kasangkot. Pakiusap, magpatuloy kayo, nagawang sabihin niya. Dumating si Miguel di nagtagal pagkatapos niyo. Mukhang nababalisa siya. Nang malaman niyang nakaligtas ang inyong asawa, nagpanik siya. Narinig ko siyang nakikipag-usap sa telepono, sinasabing hindi lumabas ang plano gaya ng inaasahan nila. Pagkatapos ay nakita ko siyang sinusubukang kunin ang bata. Hinigpitan ni Ramon ang kanyang mga kamao, nagbabakasakali ang galit at pagkalito sa kanyang kalooban. Ano ang ginawa ninyo? Pumagit na ako, matatag na sagot ni Ana. Hindi ko maaaring pahintulutan na kunin niya ang bata. Nagawa kong kunin ito sa kanya at tumakas kasama ang bata. Hinabol kami ni Miguel pero nakatakas kami sa kanya. Alam kong hindi magiging ligtas ang bata kung ibabalik ko siya sa ospital, kaya dinala ko siya sa ampunang Pag-asa at Buhay. Sinabi ko sa kanila na natagpuan ko siyang inabandona. Elias, bulong ni Ramon. Ang batang iyon ay si Elias ang aking Andres. Tumango si Ana. Santos. Pero may higit pa. Ang inyong asawa, si Maricel. Pinagpakita ni Miguel na mailipat siya sa isang pribadong ospital sa ilalim ng isang pekeng pangalan. Sinabi niya na para protektahan siya, pero alam kong may mali. Pagkatapos nun, nag-resign ako sa ospital. Ang takot ang nagpahimutok sa akin sa loob ng maraming taon, pero hindi ako tumigil sa pagbabantay kay Elias mula sa malayo. Biglang tumayo si Ramon na mangha sa mga pahayag. Sinasabi mo ba na maaaring buhay pa si Maricel? Saan? Sa anong ospital? Kumuha si Ana ng nakatuping papel mula sa kanyang bulsa. Narito ang address ng ospital at ang peking pangalan kung saan siya inirehistro. Santos, alam kong nakagawa ako ng malaking pagkakamali sa pananahimik ko ng matagal, pero umaasa akong mapapatawad ninyo ako. Gusto ko lang protektahan ang bata. Kinuha ni Ramon ang papel na may nanginginig na mga kamay. Ang kanyang isip ay isang ipu-ipo ng mga emosyon, galak sa pag-alam na buhay ang kanyang anak, galit sa kanyang kapatid, at isang kislap ng pag-asa sa posibilidad na nabuhay rin si Maricel. Salamat, Ana, sabi niya sa wakas. Salamat sa pagligtas sa aking anak at sa pagsabi sa akin ng katotohanan ngayon. Kailangan kong umalis. Kailangan kong hanapin si Maricel at harapin si Miguel. Habang nagmamadaling umalis si Ramon sa bahay ni Ana, alam niyang haharapin niya ang pinakamahalagang laban ng kanyang buhay. Kailangan niyang pagsamahin ang kanyang pamilya at ilantad ang pagtataksil ng kanyang kapatid. Pero una, kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niyang makita si Maricel gamit ang kanyang sariling mga mata. Sa puso na tumitibok ng mabilis, nagtungo si Ramon sa ospital kung saan umano naroon ang kanyang asawa. Hindi niya alam na ni Miguel ang kanyang mga kilos at naghahanda na para sa kanyang huling paggalaw. Ang tadhana ng pamilyang Santos ay nakasalalay sa isang sinulid, at ang susunod na mga oras ang magpapasya kung sa wakas ay maaari silang magkasama o kung ang mga lihim at kasinungalingan ng nakaraan ay maghihiwalay sa kanila magpakailanman. Nagmaneho si Ramon ng walang patid patungo sa pribadong ospital kung saan umano naroon si Maricel. Ang kanyang isip ay isang ipu-ipo ng mga emosyon, pag-asa, takot, galit, pag-ibig, lahat ay naghahalo sa isang bagyong nagbabantang lulunurin siya. Samantala, sa ampunan, si Elias ay hindi mapakali. Ang pag-uusap nila ni Miguel at ang babala ni Ramon ay nag-iwan sa kanya ng isang hindi mapalagay na pakiramdam na hindi niya maiwaksi. Nagpasya siyang maglakad-lakad para linawin ang kanyang mga ideya, hindi nalalaman na ang simpleng gawain na iyon ay maglalagay sa kanya sa gitna ng bagyo na malapit nang dumating. Si Miguel, sa kanyang bahagi, ay naabisuhan ng isa sa kanyang mga kontak tungkol sa pagbisita ni Ramon kay Ana Villanueva. Alam niyang nauubos na ang kanyang oras at kailangan niyang kumilos ng mabilis kung gusto niyang mapanatili ang kontrol sa sitwasyon. Sa ospital, pumasok si Ramon sa tanggapan, na may kumukulong papel na may impormasyong ibinigay ni Ana sa kanyang kamao.
Kailangan kong makita ang isang pasyente, hiningi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Nakarehistro siya sa pangalang Lucia Ramos. Ang receptionist, nagulat sa intensidad ni Ramon, ay nag-type ng pangalan sa kanyang computer. Paumanhin, Ginoo, pero kailangan ko ng otorisasyon para magbigay ng impormasyon tungkol sa mga pasyente. Si Ramon ay papataas na ng boses ng may pamilyar na tinig na nagpahinto sa kanya. Mayroon siyang otorisasyon ko. Dahan-dahang umikot si Ramon, hindi makapaniwalang pakinggan ang kanyang mga tainga. Doon, nakatayo sa pasilyo, nakasandal sa isang walker, ngunit may mga matang puno ng buhay, naroon si Maricel. Maricel, bulong ni Ramon, ang mga luha ay hindi mapigilan sa kanyang mga mata. Buhay ka, nandito ka. Tumakbo siya patungo sa kanya, niyakap siya ng maingat, ngunit may buong lakas ng kanyang pag-ibig na pinanatili sa loob ng 15 mahabang taon. Ibinalik ni Maricel ang yakap, umiiyak din. Ramon, mahal ko, sabi niya sa gitna ng hikbi. Sa wakas nandito ka na. Habang nagkikita muli ang mag-asawa, si Elias ay walang direksyong naglalakad sa mga kalye malapit sa ampunan. Biglang huminto ang isang itim na kotse sa tabi niya. Ang pinto ay bumukas at lumabas si Miguel Santos. Elias, anong pagkakataon na makita kita rito? Sabi ni Miguel na may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Kailangan mong sumama sa akin. May mahalagang bagay na dapat kong ipakita sa iyo. Si Elias, na naaalala ang babala ni Ramon, ay umurong ng isang hakbang. Pasensya na, Santos, pero hindi ako maaaring sumama sa inyo. Hindi ko kayo kilala. Nawala ang ngiti ni Miguel. Hindi mo naintindihan, binata. Wala kang pagpipilian. Bago pa makareact si Elias, dalawang lalaki ang lumabas sa kotse at hinawakan siya. Sa kabila ng kanyang paglaban, isinakay nila siya sa sasakyan na umalis ng mabilis. Balik sa ospital, sina Ramon at Maricel ay lumipat sa isang pribadong silid. Sa gitna ng mga luha at halik, nagkukwento sila ng naganap sa nakaraang 15 taon. Paano ito posible? Tanong ni Ramon. Sinabi nila sa akin na namatay ka sa aksidente. Umiling si Maricel. Si Miguel ang utak ng lahat. Ang aksidente ay hindi aksidente, Ramon. Isa itong pagtatangkang pagpatay. Naramdaman ni Ramon na nanigas ang dugo sa kanyang mga ugat. Ano ang sinasabi mo, Maricel? Gusto ni Miguel ang negosyo, ang iyong kayamanan. Alam niyang napakatalino mo para mahulog sa kanyang mga bitag, kaya nagpasya siyang patayin ka at ang iyong pamilya. Nang makaligtas tayo, nagpanik siya. Pinanatili niya ako rito, sa induced coma ng ilang taon, pinaniniwalaan ka na namatay ako. Pero nagising ka, sabi ni Ramon, hinihigpitan ang kamay ng kanyang asawa. Tumango si Maricel. 1 taon na ang nakalipas. Hindi makapaniwala ang mga doktor. Pero binantaan ako ni Miguel. Sinabi niya na kung susubukan kong makipag-ugnayan sa iyo o ihayag ang katotohanan, sisiguruhin niyang may masamang mangyayari kay Andres. Andres, bulong ni Ramon. Maricel, buhay si Andres. Siya si Elias, ang binata sa ampunan. Kababaligtad ko lang matuklasan. Ang mga mata ni Maricel ay napuno ng halong galak at takot. Buhay si Andres. Diyos ko. Ramon, kailangan nating hanapin siya. Hindi titigil si Miguel sa anuman ngayong lumalabas na ang katotohanan. Naramdaman ni Ramon na may kilabot na dumaan sa kanyang likod. Kinuha niya ang kanyang telepono at dali-daling tinawagan si John Reyes. John, kailangan mong pumunta sa ampunan ngayon din, siguraduhin ligtas si Elias, utos ni Ramon na may pangangailangan. Pero huli na ang lahat. Dumating si June sa ampunan at natuklasan lamang na nawawala si Elias. Si Ginang Teresa ay nababalisa, ipinaliwanag na ang binata ay lumabas para maglakad-lakad at hindi na bumalik. Samantala, sa isang abandonadong bahay sa labas ng lungsod, pinananatili ni Miguel na bihag si Elias. Ang binata, nakatali sa isang upuan, ay nakatingin sa kanyang kapitbahay na may halong takot at pagkalito. Bakit niyo ito ginagawa? Tanong ni Elias, lumalaban sa mga lubid na pumipigil sa kanya. Si Miguel ay balisa na naglalakad sa silid. Hindi mo ba naiintindihan? Ikaw ang susi sa lahat. Ikaw ang tanging bagay na humahadlang sa pagitan ko at ng kayamanan ng mga Santos. Ano ang sinasabi niyo? Ako ay isang ulila lamang, protesta ni Elias. Tumawa si Miguel ng mapait. Anong kabalintunaan? Ang tagapagmana ng isa sa pinakamalalaking kayamanan ng Pilipinas, lumaki sa isang ampunan.
Ikaw si Andres Santos, ang anak ni Ramon at Maricel. Naramdaman ni Elias na naglaho ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi maaaring totoo yan. Pero totoo iyon, nagpatuloy si Miguel. At ngayong malapit ng matuklasan ng iyong mahal na ama ang katotohanan, kailangan kong gumawa ng mga drastikong hakbang. Sa ospital, tinutulungan ni Ramon si Maricel na maghanda para umalis. Sa kabila ng mga pagtutol ng mga doktor, tumanggi si Maricel na manatili pa ng 1 minuto. Kailangan tayo ng ating anak, Ramon, sabi niya na may determinasyon. Naihiwalay ako sa kanya ng 15 taon. Hindi ako mag-aaksaya ng 1 pang segundo. Kasunod nang sila ay paalis na, pumasok si John Reyes sa silid, hinal. Yes Santos, nawawala si Elias. At may higit pa nakahanap kami ng mga katibayan sa opisina ni Miguel. Mga dokumento na nagpapatunay na siya ang nagbalak ng aksidente, pinalabas na patay si Ginang Santos, at nagnanakaw ng pondo mula sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Naramdaman ni Ramon na kinukonsumi siya ng galit. Ang hayop. Nasaan siya? Nasaan niya dinala ang aking anak? May lead kami, sagot ni John, may nakakita ng isang itim na kotse na sumakay kay Elias. Nahanap namin ang sasakyan hanggang sa isang abandonadong property sa labas ng lungsod. Agad na nagtungo sina Ramon, Maricel, at John doon na nag-alerto sa pulisya sa daan. Sa abandonadong bahay, si Miguel ay lalo pang nababalisa. Alam niyang tanging panahon na lang bago siya matagpuan. Sa isang pagpupumilit ng kawalan ng pag-asa, nagpasya siyang gamitin ang kanyang huling baraha. Makinig ka, Elias. Andres, sabi niya, lumalapit sa binata. Alam kong nakagawa ako ng mga pagkakamali, pero maaari pa rin nating ayusin ito. Isipin mo, sa kayamanan ng iyong ama, maaari tayong gumawa ng malalaking bagay. Tulungan ang mas maraming bata tulad mo. Kailangan mo lang makipagtulungan sa akin. Tiningnan ni Elias si Miguel nang may paghamak. Hindi ako makikipagtulungan sa isang taong nakapinsala ng labis sa aking pamilya. Sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng mga sirena na papalapit. Nagpanik si Miguel. Kumuha siya ng baril at itinapat ito kay Elias. Pasensya na, binata. Hindi mo ako binibigyan ng ibang pagpipilian. Kasunod ng halos pindutin ni Miguel ang gatilyo, biglang bumukas ang pinto. Pumasok sina Ramon at Maricel, kasunod ng pulisya. Elias, sigaw ni Maricel, may luha sa kanyang mga mata sa pagtingin sa kanyang anak pagkatapos ng maraming taon. Ibaba ang baril, Miguel, utos ni Ramon, inilalagay ang kanyang sarili bilang proteksyon sa harap ng kanyang pamilya. Si Miguel, na napapaligiran, ay nagmadaling tumingin sa paligid. Sa huling desperadong gawain, itinutok niya ang baril kay Ramon. Pinilit mo akong gawin ito, kapatid. Ikaw lagi ang paborito, ang matagumpay. Ano ang natira para sa akin? Ngunit bago pa siya makapaputok, si Elias, na nakapag-alpas sa kanyang pagkakatali, ay tumalon patungo kay Miguel. Sa labanan, nahulog ang baril sa sahig at sinamantala ng pulisya ang pagkakataon para pigilan si Miguel. Habang kinakasuhan si Miguel, tumakbo sina Ramon at Maricel patungo kay Elias. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, ang pamilyang Santos ay nagkasama. Anak ko, humikbi si Maricel, niyayakap si Elias ng buong lakas. Niyakap ni Ramon silang dalawa, ang mga luha ay malayang umaagos sa kanyang mukha. Magkakasama na tayo ngayon. Walang muling maghihiwalay sa atin. Si Elias, nalulula sa mga emosyon at mga pahayag, ay kumapit sa kanyang mga magulang. Bagaman ang kanyang isip ay nagpupumilit pa ring iproseso ang lahat ng nangyari, alam ng kanyang puso na sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang lugar sa mundo. Habang dinadala ng pulisya si Miguel, lumabas ang pamilyang Santos sa bahay, nagkakaisa at determinadong mabawi ang nawalang panahon. Alam nilang may mahabang landas na naghihintay sa kanila, maraming sugat na kailangang gumaling at maraming kwento na dapat ibahagi. Ngunit alam din nila na, anuman ang mangyari, haharapin nila ito ng magkakasama. Ang araw ay lumulubog sa abot tanaw, na nagmamarka ng katapusan ng isang madilim na kabanata sa kanilang buhay at ang simula ng isang bago, puno ng pag-asa at posibilidad. Ang mga sumunod na araw matapos ang dramatikong pagliligtas ay naging isang ipu-ipo ng emosyon para sa pamilyang Santos. Si Elias, na nagpoproseso pa rin ng katotohanan tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, ay lumipat sa mansyon ng pamilya, kung saan sina Ramon at Maricel ay nagsisikap na lumikha ng isang magiliw na kapaligiran para sa kanilang anak na muling natagpuan. Ang mga unang gabi ay mahirap.
Si Elias ay nagkakaroon ng bangungot tungkol sa pagdukot at madalas na nagigising na sumisigaw. Si Maricel, na may inang instinto na napigilan sa loob ng 15 taon, ay tumakbo sa kanyang silid para aliwin siya. "Nandito ako, anak ko," bulong niya habang niyayakap siya. "Ligtas ka na ngayon." Si Ramon, sa kanyang bahagi, ay nakikipagbuno sa kanyang sariling pagkakasala. Naramdaman niyang responsable siya sa hindi pagtuklas ng katotohanan ng mas maaga, sa pagtiwalang ibinigay niya sa kanyang kapatid sa lahat ng mga taong iyon. Isang gabi, habang sama-sama silang nag-aagahan, sa wakas ay ipinahayag ni Elias ang mga pagdududa na bumabagabag sa kanya. "Paano ako magiging bahagi ng pamilyang ito?" tanong niya na may nanginginig na boses. "Namuhay ako buong buhay ko bilang isang ulila. Hindi ko alam kung paano maging isang santos." Ibinaba ni Ramon ang kubyertos at tumingin sa mga mata ng kanyang anak. "Elias, Andres, hindi mo kailangang maging anuman kundi ang iyong sarili. Pinagmalaki mo kami mula noong unang pagkakataon na nakilala ka namin sa ampunan, bago pa namin nalaman na ikaw ay aming anak." Hinawakan ni Maricel ang kamay ni Elias. "Tama ang iyong ama. Ang iyong malasakit, ang iyong hangaring tumulong sa iba, iyan ang nagpapaging santos sa iyo. Hindi ang apelyido, hindi ang pera, kundi ang iyong puso." Naramdaman ni Elias na may bara sa kanyang lalamunan. "Pero paano kung bibigin ko kayo?" "Imposible yon," matatag na sagot ni Ramon. "Ang tanging maaaring magbigay sa amin ng kabiguan ay kung hindi ka tapat sa iyong sarili. At alam naming hindi iyon mangyayari." Unti-unti, nagsimulang magbukas si Elias. Ibinabahagi niya ang mga kwento ng kanyang buhay sa ampunan, ang kanyang mga pangarap na tulungan ang ibang mga bata sa mga kaparehong sitwasyon. Maingat na nakikinig sina Ramon at Maricel, na mangha sa lakas at kabutihan ng kanilang anak. Samantala, ang kaso laban kay Miguel ay umuusad. Napakaraming ebidensya at hindi magtatagal ay haharap siya sa paglilitis para sa tangkang pagpatay, pagdukot at pandaraya. Si Ramon, sa kabila ng sakit na dulot ng pagtataksil ng kanyang kapatid, ay nagpa siyang tumestigo laban sa kanya. "Ito ang tama," sabi niya kay Maricel isang gabi. "Para sa iyo, para kay Andres, para sa lahat ng buhay na nilagay niya sa panganib dahil sa kanyang ambisyon." Sa araw ng paglilitis, nagpakita ang pamilyang Santos na nagkakaisa. Si Elias, kinakabahan ngunit determinado, ay nagpa siya ring tumestigo. Nang dumating ang kanyang oras para umakyat sa witness stand, tumingin si Elias ng direkta kay Miguel. "Sa loob ng maraming taon, naniwala akong wala akong pamilya. Pero kahit noon, alam ko na kung ano ang kahulugan ng pagmamahal at katapatan. Salamat sa mga tao sa ampunan. Ang ginawa mo, ang pagtataksil sa sarili mong pamilya, ito ay isang bagay na hindi ko mauunawaan kailanman." Si Miguel, sa unang pagkakataon, ay tila nagpakita ng pagsisisi. Ibinaba niya ang kanyang tingin, hindi kayang harapin ang tingin ng kanyang pamangkin. Pagkatapos ng ilang linggo ng mga testimonya at mga deliberasyon, si Miguel ay napatunayang nagkasala sa lahat ng mga kaso. Habang siya ay inilalabas ng silid, tumingin siya kay Ramon sa huling pagkakataon. "Pasensya na, kapatid," bulong niya. "Lubos akong nagsisisi." Tumango si Ramon ng bahagya, nakakaramdam ng halong lungkot at ginhawa. Ito ang pagsara ng isang masakit na kabanata sa kanilang buhay. Sa pagwawakas ng paglilitis, napagtuunan ng pansin ng pamilyang Santos ang paggaling at muling pagtatayo ng kanilang buhay ng sama-sama. Sina Ramon at Maricel, na inspirado ng dedikasyon ni Elias, ay nagpa siyang bumuo ng isang foundation upang tulungan ang mga ulilang bata at mga pamilyang nasa mahinang kalagayan. "Gusto naming magkaroon ng pagkakataon ang iba na muling magsama-sama sa kanilang mga mahal sa buhay, tulad ng ginawa namin," ipinaliwanag ni Maricel sa gala ng inaugurasyon ng Santos Foundation. Si Elias, nakatayo sa pagitan ng kanyang mga magulang, ay ngumiti ng may pagmamalaki. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nadama niyang tunay na kabilang siya sa isang lugar. Hindi na siya ang ulilang si Elias o ang tagapagmanang si Andres Santos. Siya ay kapwa at higit pa. Habang nagyayakapan ang pamilya sa harap ng mga flash ng kamera, bumulong si Ramon, "Nagawa natin. Magkakasama na tayo." Si Maricel, na may mga luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata, ay tumango. "At walang muling maghihiwalay sa atin." Si Elias, na nakakaramdam ng pagmamahal at suporta ng kanyang mga magulang, ay nalaman na anuman ang mangyari, haharapin nila ang hinaharap ng magkakasama. Ang trahedyang humati sa kanila ay naging ugnayan na ngayon ay nagbubuklod sa kanila ng mas matatag kaysa dati.
Isang taon ang nakalipas mula ng dramatiking muling pagkikita ng pamilyang Santos. Ang mansyon, na dating malamig at malungkot, ngayon ay umaapaw sa buhay at tawa. Si Elias, na nagpa siyang panatilihin ang kanyang unang pangalan, ngunit gumamit ng apelyidong Santos, ay kahanga-hangang nakaayon sa kanyang bagong buhay. Isang maaliwalas na umaga ng linggo nang matagpuan ni Ramon ang kanyang anak sa hardin, napapaligiran ng mga plano at dokumento. Nagtatrabaho sa araw ng linggo, tanong ni Ramon na may ngiti. Tumingala si Elias, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kasabikan. Itay, sa tingin ko ay natagpuan ko na ang perpektong lokasyon para sa bagong community center ng foundation. Umupo si Ramon sa tabi ng kanyang anak, sinusuri ang mga plano. Mukhang maganda. Bakit hindi natin pag-usapan ito kasama ng iyong ina sa agahan? Habang papunta sila sa kainan, hindi maiwasan ni Ramon na mamangha sa laki ng pagbabago ng kanyang buhay. Ang Santos Foundation, na ipinanganak mula sa hangarin ni Elias na tulungan ang ibang mga bata tulad niya, ay naging isang pampamilyang proyekto na mas nagbubuklod sa kanila. Naghihintay si Maricel sa kanila sa kainan, nagsusuri ng ilang email sa kanyang tablet. Pagkakita sa kanila, luminaw ang kanyang mukha. Ang aking dalawang paboritong lalaki, sabi niya, hinahagkan ang kanilang mga pisngi. Ano ang nagpasabik sa inyo ng ganitong kaaga? Ibinahagi ni Elias ang kanyang ideya para sa bagong community center, at hindi nagtagal ay nakatuon silang tatlo sa isang masigla na diskusyon tungkol sa kung paano nila mapapabuti ang buhay ng mas maraming pamilyang nangangailangan. Biglang tumulog ang doorbell. Ilang sandali pa, si Ginang Teresa, ang dating direktor ng ampunan na ngayon ay nagtatrabaho sa Santos Foundation, ay pumasok sa kainan na may ekspresyon ng napigilang kasabikan. Pasensya na sa abala, sabi niya, pero may bagay kayong dapat makita. Ibinigay niya sa kanila ang isang sobre. Binuksan ito ni Ramon at inilabas ang isang sulat. Habang binabasa niya, lumaki ang kanyang mga mata. Ito ay galing sa Ministro ng Hustisya, sabi niya na may nanginginig na boses. Sinuri nila ang kaso ni Miguel at binigyan siya ng pagkakataon para sa rehabilitasyon at community service sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa. Isang tensyonadong katahimikan ang bumagsak sa silid. Si Maricel ang unang pumalit dito. Ano ba ang ibig sabihin nito? Tanong niya, ang kanyang boses ay may halong pag-aalala at kaunting pag-asa. Nagpatuloy si Ramon sa pagbabasa. Sinasabi nito na, dahil sa kanyang mabuting asal at lantad na pagsisisi, papayagan siyang magtrabaho sa mga programa ng rehabilitasyon para sa mga dating bilanggo, laging sa ilalim ng pagbabantay. At humihiling ito ng ating pag-apruba para siya ay lumahok sa ilang proyekto ng Santos Foundation bilang bahagi ng kanyang proseso ng reintegrasyon. Lahat ng mga mata ay bumaling kay Elias. Ang binata ay nanatiling tahimik sandali, pinoproseso ang impormasyon. Ako hindi ko alam kung ano ang iisipin, inamin niya sa wakas. Bahagi ko ang gustong bigyan siya ng pagkakataon, pero ang ibang bahagi ay natatakot. Hinawakan ni Maricel ang kamay ng kanyang anak. Naiintindihan ko, anak. Ang ginawa ni Miguel ay kakilakilabot, pero kung tunay siyang nagsisisi. Marahil ito ay isang pagkakataon, sabi ni Ginang Teresa. Isang pagkakataon para gumaling, hindi lamang para kay Miguel, kundi para sa buong pamilya. Tumingin si Ramon sa kanyang asawa at anak, humihingi ng gabay. Ano sa tingin niyo? Ang desisyong ito ay nakakaapekto sa ating lahat. Huminga ng malalim si Maricel. Sa tingin ko dapat nating isaalang-alang ito. Kung si Miguel ay tunay na nagsisisi at gustong magbago, marahil maaari tayong maging bahagi ng pagbabagong iyon. Nanatiling tahimik si Elias ng sandali pa, ang kanyang isip ay isang ipu-ipo ng magkakasalungat na emosyon. Sa wakas, nagsalita siya. Buong buhay ko sa ampunan, natuto ako tungkol sa pagpapatawad at pangalawang pagkakataon. Palagi akong naniwala doon. Magiging hipokrito ako kung itatanggi ko ito sa isang miyembro ng sarili kong pamilya, gaano man kahirap. Naramdaman ni Ramon ang isang alon ng pagmamalaki sa kamatuaran ng kanyang anak. Kung gayon, sumasang-ayon ba tayong bigyan si Miguel ng pagkakataong ito? Tumango ang pamilya, bagaman may ilang pag-aalinlangan. Nagpasya silang si Miguel ay magtratrabaho sa mga proyekto ng foundation, ngunit sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa at walang direktang kontak sa mga benepisyaryo sa simula. Ilang linggo ang nakalipas, dumating ang araw na ihaharap si Miguel sa mga opisina ng Santos Foundation. Ang tensyon ay nararamdaman nang pumasok siya, na sinamahan ng isang officer ng parol.
Si Miguel, halatang mas payat at may mga uban na buhok, ay tila isang anino ng dating aroganteng tao. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng ambisyon, ngayon ay nagpapakita ng pagsisisi at kahihiyan. Ramon, Maricel, Elias, sabi niya na may nabasag na boses. Ako hindi ko alam kung saan magsisimula. Pasensya na ay tila hindi sapat para sa lahat ng pinsala na aking idinulot. Sumulong si Ramon. Miguel, hindi ito magiging madali. Ang tiwala na iyong winasak ay hindi mababawi sa isang gabi. Pero handa kaming bigyan ka ng pagkakataong ito. Huwag mong sayangin. Tumango si Miguel, may luha sa kanyang mga mata. Salamat. Ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para itama ang aking mga pagkakamali. Ang mga sumunod na buwan ay naging hamon para sa lahat. Si Miguel ay walang pagod na nagtrabaho sa foundation, mula sa mga gawaing administratibo hanggang sa pagpaplano ng mga bagong proyekto. Unti-unti, ang kanyang dedikasyon at tapat na pagsisisi ay nagsimulang mapahupa ang mga tensyon. Isang araw, habang sinusubaybayan ni Elias ang konstruksyon ng bagong community center, lumapit si Miguel sa kanya. Elias, sabi niya nang may pag-iingat, alam kong malamang na ako ang huling taong gusto mong makakuha ng payo. Pero sinusuri ko ang iyong mga plano at sa tingin ko ay may ideya ako na maaaring mapabuti ang kahusayan ng enerhiya ng gusali. Nag-atubili si Elias sandali, ngunit pagkatapos ay tumango. Pakinggan kita. Habang ipinaliwanag ni Miguel ang kanyang ideya, nagulat si Elias na malamang na ito ay talagang isang matalinong mungkahi. Nagtrabaho silang magkasama sa natitirang bahagi ng hapon, at sa unang pagkakataon, nakita ni Elias ang mga kislap ng tiyuhin na maaari sanang naging sa kanya. Nang gabing iyon, sa hapunan ng pamilya, ibinahagi ni Elias ang nangyari. Sa tingin ko ay tunay na nagbabago si Miguel, sabi niya. Nakita ko ngayon ang isang bahagi niya na hindi ko pa nakikita noon. Nagpalitan ng mga tingin sina Ramon at Maricel na may pagkagulat at ginhawa. Ang proseso ng paggaling ay nagaganap na. Sa paglipas ng panahon, lumago at lumakas ang Santos Foundation, na nakakaapekto sa buhay ng libu-libong tao. Si Miguel, na natapos na ang kanyang panahon ng pangangasiwa, ay naging mahalagang miyembro ng team, na inilalaan ang kanyang katalinuhan at kakayahan sa mga mararangal na dahilan sa halip na mga makasariling plano. Sa ika-5 anibersaryo ng foundation, ang pamilyang Santos ay nag-organisa ng isang malaking charity gala. Umakyat sina Ramon, Maricel, at Elias sa entablado para magbigay ng talumpati. 5 taon na ang nakalipas, nagsimula si Ramon, ang aming pamilya ay wasak. Naihiwalay ng trahedya at panlilinlang. Ngayon, nandito kami hindi lamang bilang isang muling nagkasama na pamilya, kundi bilang bahagi ng isang mas malaking pamilya na kinabibilangan ng bawat taong natulungan namin sa pamamagitan ng foundation na ito. Nagpatuloy si Maricel, natutunan namin na ang pagpapatawad at malasakit ay maaaring lampasan kahit ang pinakamalalim na sugat. Na ang bawat tao ay karapat-dapat sa pagkakataon na matubos at na ang pag-ibig ng pamilya ay maaaring lampasan ang anumang hadlang. Kinuha ni Elias ang mikropono, ang kanyang boses ay puno ng emosyon, lumaki akong naniniwala na wala akong pamilya. Ngayon alam ko na ang aking pamilya ay mas malaki kaysa sa inaakala ko. Kasama rito ang bawat bata sa aming mga programa, bawat pamilyang natulungan namin, at maging iyong mga dating nakapinsala sa amin, ngunit pinili ang landas ng pagtubos. Mula sa likod ng silid, pinagmasdan ni Miguel na may luha sa kanyang mga mata, nagpapasalamat sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya. Ang gala ay isang ganap na tagumpay, na nakalikom ng sapat na pondo upang palawakin ang mga programa ng foundation sa buong bansa. Ngunit higit pa sa pinansyal na tagumpay, kinakatawan nito ang tagumpay ng pag-ibig ng pamilya, pagpapatawad, at kakayahan ng tao na magbago at lumago. Nang gabing iyon, habang bumabalik ang pamilyang Santos sa kanilang tahanan, tumingin si Ramon sa paligid, kay Maricel, ang asawa na akala niya ay nawala na, kay Elias, ang anak na nabawi niya laban sa lahat ng posibilidad, at maging kay Miguel, ang kapatid na natagpuan ang daan pabalik sa pamilya. Naramdaman niya ang malalim na pasasalamat sa mga pagbabago ng tadhana. Alam ninyo, sabi ni Ramon na may ngiti, sa tingin ko ay masasabi ko na sa wakas na ang ating kwento ay may masayang pagtatapos. Bahagyang siniko siya ni Maricel. Nako, Ramon. Hindi ito pagtatapos. Ito ay simula lamang ng isang bagong kabanata. Tumango si Elias, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-asa at determinasyon. At ito ang magiging pinakamahusay na kabanata hanggang ngayon.
Habang palayo ang kotse sa gabi, dala ang pamilyang Santos patungo sa kanilang hinaharap. Naging malinaw na ang kanilang kwento ng pag-ibig, pagpapatawad, at pagtubos ay magpapatuloy na magbibigay inspirasyon sa marami sa mga darating na taon. Dahil sa puso ng pamilyang ito, na dating nawasak at ngayon ay mas malakas kaysa dati, naninirahan ang isang universal na katotohanan na ang pag-ibig, kapag tunay at matyaga, ay maaaring lampasan ang anumang hadlang at pagalingin kahit ang pinakamalalim na mga sugat.